Reincarnation ng Businesswoman sa School Kabanata 276. Gayunpaman, hindi pa bumabalik si Leng Xiaoteng, kaya maghihintay si Guning hanggang sa bumalik siya. Nang hapong iyon, tinawagan ni Leng Xiaoteng si Guning at sinabi sa kanya na natupad na ang kanyang gawain. Oras na ng hapunan, kaya sinabihan ni Guning si Leng Xiaoteng na makipagkita sa kanya sa isang restaurant sa tabi ng hotel na tinutuluyan nila. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Guning at hinihintay na siya ni Leng Xiaoteng. Pagkabukas niya ng pinto ay nagtama ang mga mata niya. Sobrang namiss nila ang isa't isa kahit 2 araw lang silang nagkahiwalay. Siguro ay dahil sa galit na galit sila ngayon. Pero, may waiter sa private room. Kung hindi, si Leng Xiaoteng ay nasagasaan at niyakap si Guning sa kanyang mga bisig. Sa sandaling umalis ang waiter, hindi na makapaghintay si Leng Xiaoteng at agad na idiniin si Guning sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang katawan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nang makitang walang intensyon si Leng Xiaoteng na palayain siya, medyo nahirapan si Guning. Sige, kung biglang pumasok ang waiter, nakakahiya. Pagkatapos ay binitawan siya ni Leng Xiaoteng na nag-aatubili. Kung wala lang sila sa pampublikong lugar, higit pa ang ginawa ni Leng Xiaoteng kaysa yakapin siya ng mahigpit. Kahit na nakaupo si Leng Xiaoteng bukod kay Guning, ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya. Tulad ng kung ilalayo niya ang kanyang paningin, mawawala si Guning. Mga ad ng Pub Future. Hindi mapalagay si Guning at nagtanong, bakit palagi kang nakatitig sa akin? Gusto kitang tingnan, malumanay na sabi ni Leng Xiaoteng na may pagmamahal. Pinagbabawalan kitang gawin iyon, nagkunwaring galit si Guning. Hindi, pinipilit ko. Nakatutok pa rin si Leng Xiaoteng kay Guning. Tumawa si Guning, at iniwan ito. Kailan ka aalis papuntang kapital? Walang ideya, ngunit libre ako ngayon. Sinabihan ni Leng Xiaoteng si Xu Jinchen at ang iba pa na bumalik sa kabisera ngunit nanatili siya. Si Leng Xiaoteng ay palaging misteryoso, kaya si Xu Jinchen at ang iba ay nagchichismis lang minsan ngunit hindi na nagtanong pa. Naunawaan nila na si Leng Xiaoteng ay kasangkot sa parehong militar at negosyo. Sa katunayan, maraming bagay na dapat harapin si Leng Xiaoteng, ngunit hindi niya kailangang harapin ang mga ito ng personal, kaya nilinaw niya ang kanyang schedule upang mapanatili si Guning. Libre rin ako, at pupunta ako sa kabisera bukas, sabi ni Guning. Oo naman, pagkatapos ay maaari tayong pumunta sa kabisera ng magkasama, sabi ni Leng Xiaoteng. Maya-maya pa ay nasa mesa na ang mga pagkain. Maraming inutusan si Leng Xiaoteng para kay Guning. Habang kumakain, patuloy na naglalagay si Leng Xiaoteng ng iba pang ulam sa bowl ni Guning, at hindi nagtagal ay natambakan sila. Anong ginagawa mo? Hindi ako baboy. Medyo nagalit si Guning. Huwag kang mag-alala. Maaari kang kumain ng mabagal hanggat gusto mo. Napakapayat mo at nag-aalala ako na hindi ka talaga kumakain ng normal. Hindi pinansin ni Leng Xiaoteng ang reklamo ni Guning. Si Guning ay payat, ngunit siya ay malusog din. Bukod dito, nasiyahan siya sa kanyang katawan. I don't think na sobrang payat ko. Sa tingin ko ay maayos ang aking katawan. Sagot ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig iyon, iniskan ng paningin ni Leng Xiaoteng ang katawan ni Guning mula ulo hanggang paa. Namula si Guning at agad na ibinaba ang paksa. Kinabukasan bandang alas 8 ng umaga, magkasamang umalis sina Guning at Leng Xiaoteng papuntang airport. Tutulungan ni Zheng Pang, Gou Yi at Qiao Ya si Guning na pamahalaan ang kanyang negosyo sa City Teng habang wala siya. Ang pamilya Wang ay ganap na napahamak, kaya ang kanyang mga kumpanya ay magiging ligtas. Bago siya umalis, tinawagan din ni Guning si Zhang Dekheng para magpaalam. Inanyayahan siya ni Zhang Dekheng na kumain ng magkasama, ngunit limitado ang oras kaya nadismaya siya nang tumanggi siya. Napagpasyahan na ni Zhang Dekheng na makipagkaibigan kay Guning. Si Guning ay gumugol ng 1 linggo sa City Teng. At kailangan niyang bumalik sa CTF 5 araw bago ang pagdiriwang ng bagong taon, kaya maaari lamang siyang manatili sa kabisera ng 1 linggo. Nang makasakay na sila,
Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Guning, dahil papunta siya sa lugar na pinakapamilyar niya sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Hindi niya alam kung makikilala niya ang kanyang mga kaaway, o ang kanyang reaksyon kapag nakilala niya talaga sila. Bagamat ngayon ay naisip niyang hindi na siya magwawala, wala siyang ideya kung kaya niyang manatiling kalmado kapag nagpakita sila sa kanyang paningin. Mawawalan kaya siya ng kontrol at aatakehin sila. Sa pag-iisip kina Chi Zaiyo at Tang Yaxen, hindi mapigilan ni Guning na magalit. Anong mali? Hinawakan ni Leng Xiaoteng ang kanyang kamay sa kanyang palad at nag-aalalang nagtanong ng maramdaman ang kanyang emosyonal na pagbabago. Wala. Iniisip ko lang kung paano ako makakahanap ng magandang office building para sa kumpanya ko sa kabisera, ngumiti si Guning sa kanya. Hayaan mo akong tumulong, walang pag-aalinlangan na sabi ni Leng Xiaoteng. Oo naman, salamat, hindi tumanggi si Guning. Ang kabisera ay nahulog sa pagkalat ng impluwensya ni Leng Xiaoteng, at magiging mas madali para sa kanya na pangasiwaan ang isang bagay kaysa kung si Guning mismo ang gagawa nito. Naunawaan ni Guning na dapat niyang gamitin ng husto ang kanyang network. Masaya si Leng Xiaoteng na pumayag si Guning. Gayunpaman, hindi nagpapahinga si Guning kahit nakasama niya si Leng Xiaoteng. Nakaramdam pa rin siya ng kaba at galit. Inabot ng 2 oras ang paglipad mula sa City Teng patungo sa kabisera. Wala sa magandang mood si Guning, at walang ganang magsalita, kaya sumandal siya sa balikat ni Leng Xiaoteng at pumikit. Naisip ni Leng Xiaoteng na pagod si Guning, kaya hindi niya ito inistorbo. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Parehong nakaupo sina Guning at Leng Xiaoteng sa unang klase. Umupo si Guning sa tabi ng bintana at si Leng Xiaoteng ay nakaupo sa may aisle. May isang bata at nakaistilong dilag na nasa 27 taong gulang na nakaupo sa tapat ng aisle mula sa Leng Xiaoteng. Nang mapansin siya nito ay nagningning ang mga mata niya. Napaka-sexy at gwapo ng lalaking ito. Marami na siyang nakitang magagandang lalaki, ngunit wala ni isa sa kanila ang maihahambing sa nasa harap niya. Napakaakit niya. Bilang karagdagan, ang mga taong nakaupo sa unang klase ay dapat na mayaman o makapangyarihan. Kung makakarelasyon niya ito, malaking tulong din ito sa kanya. Hi, ito ang aking name card. Bakit hindi tayo makipagkaibigan sa isa't isa? Ang babae ay nagsuot ng isang perpektong ngiti, na tinitigan si Leng Xiaoteng. Wala siyang pakialam kay Guning, na halatang girlfriend niya, sa lahat. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Leng Xiaoteng. Nakaramdam ng hiya ang babae, at ang kamay niyang may name card ay nanigas sa hangin. Hindi siya kailanman napahiya sa publiko ng ganoon. G. Anong bulag na asong babae? Hindi naman single ang gwapong ito. Isang boses ng babae ang narinig mula sa upuan sa likod ni Leng Xiaoteng. Isa rin siyang kabataang babae na nasa 25 taong gulang at simple ang pananamit, ngunit ang kanyang mga damit ay pawang mga tatak ng disenyo. Ayaw niyang makakita ng mga flirt. Mga ad ng pub future. Hindi bagay sa iyo. Umirap ang babae at sinaman siya ng tingin. Ito ay. Dahil naiinis ako at natatakot akong magkasakit ako. Panunuyang sabi ng babae sa likod ni Leng Xiaoteng. Ano ang sinabi mo? Galit ang babae at biglang napatayo, parang papatulan. Gayunpaman, bago pa siya makagalaw, isang flight attendant ang hamarang sa kanya. Miss, malapit nang lumipad ang eroplano. Paki-seatbelt mo. Pinandilatan ng babae ang ibang babae na nakaupo sa likod ni Leng Xiaoteng at umupo sa sarili niyang upuan. Sumusumpa pa siya kay Leng Xiaoteng sa mahinang boses, isang hanggal na tao. Narinig ito ni Guning at iminulat ang kanyang mga mata na malamig na tumingin sa babae. Natakot ang babae at agad na tumalikod. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya, parang nakaligtas lang siya sa kamatayan. Sinubukan niyang manligaw kay Leng Xiaoteng, ngunit hindi pinansin, kaya ayaw ni Guning na mag-aksaya ng oras sa kanya. Nang makitang medyo galit si Guning, hindi rin masaya si Leng Xiaoteng. Ano ba? Wala pa akong nakikitang walang hiyang landi.
Anong asong babae? Hindi napigil ang magmura ng babaeng nakaupo sa likod ni Leng Xiaoteng. Ikaw, galit na galit ang babaeng nakaupo sa tabi ni Leng Xiaoteng, ngunit nang lumingon siya, sinalubong niya ang malamig na tingin ni Guning, na ikinatakot niya. Sa wakas ay lumipad na ang eroplano. At makalipas ang halos 1.5 oras, nakatagpo ng matinding turbulence ang eroplano habang nasa biyahe. Lahat ay natakot, nagsisigawan. Biglang umupo si Guning ng patayo sa takot, at hinawakan ni Leng Xiaoteng ang kanyang kamay upang aliwin siya. Sa kabutihang palad, lahat sila ay nakaupo nang makasagupa ng eroplano ang turbulence, kaya walang nasugatan. Akala nila ay normal na turbulence lang iyon, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ilang segundo lang, mas matinding turbulence ang naranasan ng eroplano. Umiiyak pa nga ang ilang pasahero pagkatapos noon. Sa oras na ito, isang flight attendant ang nag-anunsyo sa radyo, "Mahal kong mga pasahero, mangyaring huwag mag-alala. Nakakasalubong ng airflow ang eroplano, kaya medyo hindi matatag. Mangyaring ikabit ang iyong seatbelt, at huwag umalis sa upuan. Mangyaring manahimik, at salamat sa iyong pakikipagtulungan. Mga ad ng Pub Future. Medyo unsteady lang. Ito ay matinding kaguluhan at nangyari ng 2 beses na magkasunod. Nabigo ang anunsyo ng flight attendant na maaliw ang mga pasahero sa eroplano. Dir-diretso bang babagsak ang eroplano? Ayokong mamatay. Nagsimula pa lang ang magandang buhay ko. Umiiyak ang babaeng nakaupo sa tabi ni Leng Xiaoteng sa kabila ng pasilyo. Gayunpaman, ang babaeng nakaupo sa likod ni Leng Xiaoteng ay agad na bumungad sa kanya, "Tumahimik ka. Hindi ito mahuhulog. Tumigil ka sa pagsasalita ng B***ill shit." Parehong seryoso ang ekspresyon ni Guning at Leng Xiaoteng. Malaki ang pakiramdam nila sa panganib at halatang nasa delikadong sitwasyon sila ngayon. Ang mukha ni Guning ay nagsimulang mamatla, at ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi naging madali para sa kanya na muling ipanganak, at kasisimula pa lang niyang patakbuhin ang kanyang mga negosyo. Hindi pa siya nakakaganti, at hindi payag na mamatay sa isang aksidenteng tulad nito. Hindi. Ningning, huwag kang mag-alala. Umupo ka dito at alamin ko kung ano ang nangyayari, sabi ni Leng Xiaoteng at tumayo, naglakad papunta sa taxi. Gayunpaman, habang naglalakad siya papunta sa entrance ng taxi, hinarang siya ng isang flight attendant na nakaupo sa may pintuan. "Sir, bumalik na po kayo sa upuan niyo." Kinuha ni direktang ni Leng Xiaoteng ang kanyang mga karapatan ng opisyal ng militar, at nagulat ang flight attendant. Napakabata pa ni Leng Xiaoteng at isa na siyang mayor na general. "Ano ang nangyayari?" tanong ni Leng Xiaoteng. Nang malaman ang pagkakakilanlan ni Leng Xiaoteng, hindi nang ahas ang flight attendant na itago ang katotohanan. Mayroon nilang lumilipad na ibon, at sinusubukan ng piloto na iwasan ang mga ito, na nagdudulot ng matinding kaguluhan. "Ito ang aking lisensya sa paglipad. Kailangan kong tingnan." Ipinakita sa kanila ni Leng Xiaoteng ang kanyang isa pang lisensya at nagpa siya na maglakad sa loob kung sakaling may mangyari. Oo naman. Agad na binuksan ng flight attendant ang pinto para kay Leng Xiaoteng. Narinig din ni Guning ang sinabi ng flight attendant, at alam niya na napakadelikado kung ang eroplano ay makakasalubong ng mga lumilipad na ibon. Ayon sa momentum theorem, kung ang isang 0.45 kg na ibon ay bumangga sa isang sasakyang panghimpapawid na gumagalaw sa 800 km/h, ito ay magdudulot ng epekto ng 153 kilo. Kung ang isang 7 kg na malaking ibon ay tumama sa jet na gumagalaw sa 960 km/h, ang epekto ay tataas ng hanggang 144 na tonelada. Sa kasong iyon, isang maya lamang ang nagawang bumagsak sa makina ng eroplano kung ito ay tumama dito. Kung ang ibon ay nadala sa makina sa pamamagitan ng air intake ng turbine ng sasakyang panghimpapawid, magdudulot ito ng pinsala sa mga blades na hindi bababa sa 12,000 yuan isa dahil sa distortion. Maaari rin itong pilitin na huminto ang makina. Kung ang ibon ay nasunog sa makina, ang eroplano ay babagsak at sisabog. Sa madaling salita,
ang isang lumilipad na ibon ay maaaring magdulot ng malubhang aksidente sa paglipad. Sa pagharap sa ganoong emergency, walang solusyon si Guning, ngunit nagtiwala siya na haharapin ito ng maayos ni Leng Xiaoteng. Mayroong 2 piloto, isang pilot in command pati na rin ang isang co-pilot, at isang observer sa taxi. Gayunpaman, ang pilot in command ay nataman ang kanyang ulo at siya ay nahimatay sa ikalawang turbulence. Hinihila ng tagamasid ang kapitan mula sa kanyang upuan at ang co-pilot ay nagpapalipad ng eroplano. Nang marinig na itinutulak ang pinto, lumingon ang nagmamasid at napansin ang isang flight attendant na gumagabay sa isang estranghero sa loob. Sabay bulyo niya, "Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi mo ba alam na hindi makapasok sa taxi ang mga pasahero?" Bago makapagpaliwanag ang flight attendant, direktang ipinakita sa kanya ni Leng Xiaoteng ang kanyang lisensya sa paglipad at sertipiko ng opisyal ng militar. "Makakatulong ako." Nang makita ang lisensya sa paglipad ni Leng Xiaoteng at sertipiko ng opisyal ng militar, namangha ang nagmamasid ngunit itinikom ang kanyang bibig. Bigla pa ring manganginig at mauuntog ang eroplano, ngunit halatang mas magaan kaysa dati. Gayunpaman, hindi nito naalis ang takot ng mga pasahero, at ang ilan ay natakot at nagsisigawan pa rin. Biglang may nagtaas ng boses, "Jesus!" May tumama lang sa ulo niya at duguan. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig iyon, agad na tinanggal ni Guning ang kanyang seatbelt at humakbang patungo sa nasugatan na lalaki. "Mayroon bang mga doktor sa eroplanong ito?" Pasiga na tanong ng isang flight attendant. Nasa 20 anyos ang sugatang lalaki at may dugong lumabas sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo. Sabay-sabay na kinuha ni Guning ang maliit na kahon ng gamot mula sa kanyang backpack, at sinabi sa flight attendant, "Hayaan mo ako. Matutulungan ko siya." Mukhang determinado si Guning. "Ikaw. Tumigil ka sa pagbibiro. Teenager ka pa lang." Nag-alinlangan ang flight attendant sa kanyang kakayahan. "Maaari kong tanggapin ang responsibilidad kung may mangyaring masama sa kanya," dagdag ni Guning. "Paano ka magiging responsable para sa resulta?" Sagot ng flight attendant na may kasamang pang-aalipusta. Ang ibang mga pasahero sa paligid nila ay hindi rin naniwala kay Guning, ngunit abala sila sa pag-aalaga sa kanilang sarili sa isang mapanganib na sitwasyon. Ang oras ay mahalaga, at tumigil si Guning sa pakikipagtalo sa flight attendant. Ginalaw niya ang mga braso ng flight attendant at binigyan siya ng malamig na tingin. Agad na nawalan ng hininga ang flight attendant at natigilan siya. Pagkatapos ay sinuri ni Guning ang sugat ng lalaki. Ang sugat ay hindi na bago at ang lalaki ay malamang na nasaktan sa parehong lugar sa isang maikling panahon bago. Ito ay tinahi, ngunit hindi pa ito ganap na gumaling. Kaya pagkatapos ng katok sa panahon ng kaguluhan, ang sugat ay biglang bumukas. Kumuha si Guning ng cotton swab at hydrogen peroxide para linisin ang sugat, at pagkatapos ay gumamit ng gauze para balutin ito. Habang ginagawa iyon, lihim na inilagay ni Guning ang kanyang kapangyarihan sa sugat upang pigilan ito sa pagdurugo at maibsan ang kanyang sakit. Gayunpaman, upang hindi ibunyag ang kanyang sikreto, hindi direktang pinagaling ni Guning ang kanyang sugat, ngunit pinipigilan lamang na lumala ang mga sugat. Hindi nagtagal, natauhan ang lalaki. Kahit na nahihilo siya dahil sa sakit noon, malinaw na alam niya ang nangyayari, kaya nagpasalamat siya kaagad kay Guning, "Maraming salamat." Nang makitang gising ang lalaki, nagsimulang maniwala ang mga tao sa kakayahan ni Guning. Mga ad ng Pub Future. "Oh, may inaatake sa puso." Gayunpaman, pagkatapos lang nabalot ni Guning ang sugat ng lalaki, isa pang pasahero ang nasa panganib. Sa ilalim ng marahas na bumps at turbulence, madaling magdulot ng mga sakit tulad ng atake sa puso at alta presyon. Nang walang pag-aalinlangan, pinuntahan ni Guning ang taong inaatake ng init. Sa pagkakataong ito, walang nang-ahas na pigilan siya, o pagdudahan ang kanyang kakayahan. Ang lalaking inatake sa puso ay humigit kumulang 50 taong gulang at nakilala ni Guning ang kanyang mukha. Siya si Luzon, isang sikat na domestic director, at marami sa kanyang mga pelikula ang nanalo ng mga parangal sa loob at labas ng bansa. Gayunpaman,
Inis niya ang isang mahalagang figure ng kapangyarihan 2 taon na ang nakakaraan, kaya ipinagbabawal siyang mag-shoot ng mga pelikula hanggang ngayon. Lumuhad si Guning sa kanyang harapan, at idiniin sa kanyang dibdib ang kanyang mga kamay sa regular na pattern. Siyempre, ginamit niya ang kilusan para ikubli ang katotohanang lihim niyang inilalagay ang kanyang kapangyarihan sa dibdib nito. Tulad ng nangyari kay Tang Haifeng dati, sa sandaling lumipad ang kapangyarihan sa kanyang dibdib, unti-unting hinahabol ni Luzon ang kanyang hininga at bumalik sa normal. Lahat ng mga pasahero sa paligid nila ay namangha sa eksena. Gayunpaman, bago maalis ni Guning ang kanyang mga kamay, isa pang tao sa eroplano ang nahimatay din. Ang Enya 00V Euro Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Nang makasalubong ng eroplano ang mga lumilipad na ibon, na nagdulot ng marahas na mga bukol at pagyanig, nakipag-ugnayan na ang piloto sa airport tower at nagpadala ng emergency health signal. At ngayon, inihayag ang aksidente ng eroplano sa paliparan ng kabisera. Ang pinakabagong balita. Isang eroplano na lumilipad sa kabisera ay nakatagpo ng isang kaibigan ng mga ibon sa himwid. Ang eroplano ay nakatagpo ng matinding turbulence ng maraming beses. Namatay ang pilot in command sa aksidenteng pagkatok sa kanyang ulo at kinokontrol ng co-pilot ang eroplano. Sa kasalukuyan ay nasa panganib pa rin ang eroplano, at mayroong 267 na pasahero at 12 kawani sa eroplano. Samantala, may listahan ng mga pangalan ng pasahero na ipinakita sa LED screen sa bulwagan. Sa sandaling inilabas ang balita, nagulat ang lahat. Bagamat hindi nag-crash ang eroplano, nasa panganib pa rin ito. At saka, paano kung may mga pasaherong biglang inatake sa puso o iba pang kagyat na sakit sa panahon ng kaguluhan? Nag-alala ang lahat sa kaligtasan ng mga tao sa eroplano, lalo na ang mga pamilya at kaibigan ng mga pasahero na dumating para sa sunduin sila. Ang pinsan ni Xu Jinchen, si Xu Qinyin, ay dumating sa paliparan upang sunduin ang kanyang matalik na kaibigan na lumipad pabalik mula sa ibang bansa, at narinig ang kakilakilabot na balita. Sabay-sabay niyang binasa ang listahan ng mga pangalan ng pasahero. Ang pamilya Xu at ang pamilya Leng ay magkakilala sa loob ng maraming henerasyon, kaya pamilyar din si Xu Qinyin kay Leng Xiaoteng. Laking gulat niya nang makita ang pangalan ni Leng Xiaoteng sa LED screen. Walang pagkaantala, tinawagan ni Xu Qinyin si Xu Jinchen. Dahil sa kaba, nanginginig siya at muntik nang mahulog ang phone niya. Nanunood si Xu Jinchen ng TV sa kanyang bahay nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang makitang tumatawag ay si Xu Qinyin, may magiliw na ngiti sa labi ni Xu Jinchen. Gayunpaman, bago siya makapagsalita nang sagutin niya ang tawag, sinabi ni Xu Qinyin sa nanginginig na boses. Jinchen, Xiaoteng ay nasa eroplano mula sa City Teng patungo sa kabisera ngayon, ngunit ang eroplano ay nakatagpo ng isang kaibigan ng mga lumilipad na ibon. Nakaranas din ito ng matinding kaguluhan, at nasa panganib pa rin ngayon. Ano? Si Xu Jinchen ay tumalon mula sa kanyang sofa na takot na takot. Paano ito posible? Bakit? Pupunta ako dyan, sabi ni Xu Jinchen, pagkatapos ay tumakbo palabas, at muntik ng matamba ang kanyang ama na naglalakad sa loob. Pinuna ni Xu Jifan, tingnan mo kung saan ka pupunta. Gayunpaman, sa loob ng ilang segundo, nawala si Xu Jinchen sa kanyang paningin. Sumimangot si Xu Jifan. Tila, ito ay isang emergency. Mabilis na nagmaneho si Xu Jinchen patungong airport at tumawid sa mga kalsada kahit na pula ang mga ilaw ng trapiko. Patuloy siyang nagdarasal para sa kaligtasan ni Leng Xiaoteng. Nagkataon na kada dating lang ni Sito Ye at Chu Xuanfeng sa airport sa City G at sila ay aalis patungong City B. Mga ad ng Pub Future. Ang aksidenteng nangyari sa eroplano mula sa City Teng hanggang sa kabisera ay ipinakita rin sa LED screen sa hall ng airport sa City G. Kaya napansin din ni Sito Ye at Chu Xuanfeng ang nakakatakot na balita. Nang makita nila ang pangalan ni Guning, nagulat sila. Lalo na si Sito Ye, ang kanyang puso ay sumakit ng husto at ang kanyang mukha ay namutla kaagad. Hindi niya napagtanto na labis siyang nagmamalasakit kay Guning hanggang sa sandaling ito.
Agad niyang kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Guning. Umaasa siya na magkaiba sila na magkaparehas lang ng pangalan. Hiniling niya na si Guning, ang kakilala niya, ay ligtas at buhay pa. Gayunpaman, naka-off ang telepono ni Guning. Xuanfeng, pumunta ka muna sa CTB, kailangan kong umalis papuntang kabisera ngayon din, sabi ni Sito Ye kay Chu Xuanfeng at tumalikod na naglakad papunta sa ticket office nang walang antala. Naunawaan ni Chu Xuanfeng ang pagmamahal ng kanyang amo kay Guning, kaya hindi niya ito pinigilan. Hindi pa banggitin si Sito Ye na may gusto kay Guning, maging si Chu Xuanfeng na itinuring si Guning bilang kanyang kaibigan ay nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Ang balita ay patuloy na inilabas sa mga sumunod na oras. Nabalitaan na may pasaherong nontog ang ulo at dumudugo ng husto ang sugat, may mga pasahero naman na biglang inatake sa puso, nahimati dahil sa alta presyon, o nasugatan at iba pa. Ang mga ambulansya kasama ang isang medikal na kawani ay kailangang manatiling handa. Nang mailabas na ang balita, mas nabahala ang maraming tao. Kung ang sino man ay nagkaroon ng agarang problema o pinsala sa isang lumilipad na eroplano, napaka-posibleng mamatay. Ang mga pumunta sa paliparan upang kunin ang kanilang mga matatandang pamilya ay nag-aalala lalo na, sila ay labis na nag-aalala sa kaligtasan ng kanilang mga pamilya. Ano ang dapat nating gawin? May hypertension si Lolo. Magiging maayos din. Magiging maayos din. Honey, may sugat sa ulo ng anak natin, at hindi pa ito ganap na naghihilom. Paano kung nahati ito? Kasalanan ko lahat. Dapat hindi ko na lang siya pinilit na bumalik ngayon. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos siya. Gagawin niya. Mga ad ng Pub Future. Makalipas ang 12 minuto, sa wakas ay kontrolado na ang eroplano. Maliban sa mga pasahero sa unang klase, ang iba pa sa mga tao ay walang ideya na si Leng Xiaoteng ang bayani. Bagamat nalutas na ang krisis, medyo kinakabahan pa rin ang lahat dahil hindi pa ligtas na nakarating ang eroplano. Walang nakakaalam kung magkakaroon ng mas maraming aksidente sa daan patungo sa landing. Ito ay isang napakasakit na yugto ng panahon kapag sila ay naghihintay para sa landing. At ito ay lubhang kakaiba na ang eroplano ay nakatagpo ng isang malaking kawan ng mga lumilipad na ibon, na hindi pa nangyari noon. Bilang karagdagan, ito ay isang himala na ang eroplano ay ligtas na naiwasan ang napakaraming lumilipad na ibon. Sa kabuuan, iniligtas ni Guning ang isang binata na may pinsala sa ulo, si Luzon na inatake sa puso, 2 matatandang may hypertension, at isang babaeng na-dislocate ang pulso. Para sa iba pang mga tao na bahagyang nasugatan, si Guning ay walang oras para tulungan sila. At nakakonsumo si Guning ng maraming kapangyarihan, kaya namutla ang kanyang mukha. Ang lahat ng nasugatang pasahero na nailigtas ni Guning ay patuloy na nagpasalamat sa kanya. Bagamat walang nakakaalam kung paano sila nailigtas ni Guning, lahat sila ay humanga sa kanyang katapangan at kakayahan. Sa oras na ito, lumabas si Leng Xiaoteng mula sa taxi. Napansin niyang nasa economic class si Guning, kaya naglakad siya palapit sa kanya. Nang huminto siya sa harap ni Guning, nakita niyang napakaputla ng mukha nito at mukhang mahina siya. Sumakit ang puso niya at agad niya itong niyakap, naglakad pabalik sa kanilang upuan. Isang flight attendant ang nagbuhos ng isang tasa ng tubig para kay Guning at nagpasalamat sa kanilang ginawa. Minarkahan ng NF Euro Rapture ang paunang pag-host ng kabanatang ito sa NF Euro LSN. Nang ibalita sa paliparan ng kabisera ang balitang ligtas na ang eroplano at nailigtas ang lahat ng mga pasyente, gumaan ang loob ng lahat, ngunit walang nakakaalam kung sino ang nagligtas sa kanila. Nasa kalagitnaan na si Xu Jinchen nang matanggap niyang muli ang tawag ni Xu Qinyin. Kahit alam niyang ligtas na ang eroplano ngayon ay nagmamaneho pa rin siya ng mabilis papunta sa airport. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya nakikita ng personal si Leng Xiaoteng. Si Sito Ye ay nagkaroon ng parehong pakiramdam. Kung hindi niya makita si Guning sa sarili niyang mga mata, hindi siya mapakali. Makalipas ang kalahating oras, nakapasok na ang eroplano sa airspace sa itaas ng kabisera. Nang ipahayag ng radyo na malapit nang lumakad ang eroplano,
Ang lahat ay bumulalas at nagpalakpakan sa tuwa. Sa wakas ay gumaan din si Guning. Kinailangan niyang aminin na siya ay natakot hanggang sa mamatay sa panahong iyon, dahil namatay siya minsan at ngayon ay pinahahalagahan ang buhay ng higit kaysa dati. Sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao, siya ay namatay na may pagkabigo at puot, ngunit sa pagkakatawang tao na ito, natagpuan na niya ang kanyang pag-ibig at ayaw pang mamatay ngayon. Pagkatapos magpahinga ng ilang oras, bumalik sa normal si Guning. Nakarating na si Xu Jinchen sa exit at naghihintay kay Leng Xiaoteng. Akala niya nag-iisa lang si Leng Xiaoteng, ngunit nang makita niya si Guning, naunawaan niya kaagad kung bakit napakatagal na wala ang kanyang amo. Gayunpaman, hindi ito ang tamang oras para magchismis. Kinuha na ni Xu Qingyin ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit nag-aalala siya kay Leng Xiaoteng, kaya nanatili siya kay Xu Jinchen at hinintay siya. Ang matalik na kaibigan ni Xu Qingyin ay pinangalan ng Qiu Yoxin, siya ay 25 taong gulang at 177 centimeters ang taas. Siya ay may perpektong katawan pati na rin ang magandang mukha, at isang kilalang modelo sa loob ng bansa. Minsang nakilala ni Qiu Yoxin si Leng Xiaoteng, at hindi niya makalimutan. Palagi niyang gustong makipagkita sa kanya. At pauwi na siya sa loob ng 2 buwan sa pagkakataong ito pagkatapos niyang mag-aral sa ibang bansa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay narinig niya ang kakilakilabot na balita tungkol sa eroplano. Mas nag-aalala pa siya kay Leng Xiaoteng kaysa kay Xu Qingyin. Makalipas ang 15 minuto, ligtas na lumapag ang eroplano sa paliparan sa kabisera. May mga ambulansya nang naghihintay, at ang mga nasugatang pasahero ay ipinadala sa ospital sa sandaling sila ay bumaba sa eroplano. Sa halip ay direktang umalis sina Guning at Leng Xiaoteng. Si Leng Xiaoteng ay matangkad at pambihirang gwapo. Sa sandaling lumitaw siya, nakakuha siya ng maraming atensyon mula sa mga taong nakapaligid sa kanya, at nagdulot pa ng isang ikot ng aklamasyon. Wow! Ang gwapo niya! Siya ba ay isang bituin o ano? Sa palagay ko ay mas gwapo siya kaysa sa lahat ng mga lalaking bituin na nakilala ko. Eksakto. Napapansin mo ba na mayroon siyang hangin ng kapangyarihan at maharlika? Sa tingin ko siya ay isang napakayaman na tao o isang taong may kapangyarihan. Isa siyang perpektong Mr. Charming. Haha. Masyado na yata kayong nagbasa ng mga romantikong nobela tungkol kay Mr. Charming. Mga ad ng Pub Future. Huwag kalimutang ako mismo ay isang manunulat. Ang usapan ng mga babaeng iyon ay interesado kay Guning, dahil si Leng Xiaoteng ay talagang may likas na maharlika. Sa katunayan, siya ay parehong napakayaman at isang taong may kapangyarihan. Mahirap na huwag pansinin siya sa mga tao sa kalsada. Sana may boyfriend akong katulad niya, sabi ng babaeng writer. Ang grupo ng mga babae ay pawang pinuri si Leng Xiaoteng sa pananabik. At ang ilan sa kanila ay sumunod pa kay Leng Xiaoteng, kahit na nasa tabi niya si Guning. Gusto lang nila siyang tingnan ng malapitan, parang fans na nakikipagkita sa kanilang idolo. Nang lumakad sina Guning at Leng Xiaoteng sa exit, napansin nila si Xu Jinchen, at agad nilang napagtanto kung bakit siya narito. Sa sandaling makita ni Xu Jinchen sina Leng Xiaoteng at Guning, halos umiyak siya. Nakakashauting. Nagtaas ng boses si Xu Qingyin sa pananabik. Nakita rin ni Qiu Yoxin si Leng Xiaoteng, ngunit ang kanyang ngiti ay natigil sa kanyang mukha nang mapansin niyang hinawakan ni Leng Xiaoteng ang kamay ni Guning. Halata namang mag-asawa sila. Bagamat wala siyang gaanong alam tungkol kay Leng Xiaoteng, narinig niya ang tungkol sa kanya mula kay Xu Qingyin. Sinabi sa kanya ni Xu Qingyin na si Leng Xiaoteng ay palaging malamig at hindi nagkaroon ng kasintahan, kaya lahat sila ay naniniwala na siya ay magiging walang asawa magpakailanman. Sa oras na iyon, naisip ni Qiu Yoxin na may pagkakataon pa siya. Hindi siya masyadong malinaw tungkol sa background ni Leng Xiaoteng, ngunit siya ang matalik na kaibigan ni Xu Jinchen. Si Xu Jinchen ay mula sa isang napakayaman sa pamilya, kaya't si Leng Xiaoteng ay kailangang nasa parehong antas. Bilang karagdagan, ang pamilya ni Qiu Yoxin ay isa ring kilalang mayamang pamilya sa CTB,
at siya ay isang sexy na kagandahan. Akala niya ay perpekto sila ni Leng Xiaoteng. Sa katunayan, kahit na ang Qiu family ay hindi may kumpara sa Leng family, wala ring malaking agwat. Bukod dito, sina Qiu Yoxin at Leng Xiaoteng ay perpektong tumugma sa isa't isa mula sa hitsura. Sino ang babaeng iyon? Nagulat si Xu Qingyin nang makita si Guning. Si Leng Xiaoteng ay hindi kailanman nakipag-date o nagkaroon ng kasintahan, ngunit ngayon, hinawakan niya ang kamay ng isang babae sa kanyang sariling inisyatiba. Hindi sinagot ni Xu Jinchen ang kanyang tanong, ngunit dumiretso siya kay Leng Xiaoteng at Guning. Nakakashauting. Niyakap ni Xu Jinchen si Leng Xiaoteng ng buong lakas. Mga ad ng pub future. Okay lang ako, pag-aliw sa kanya ni Leng Xiaoteng. Pagkatapos ay tumingin si Xu Jinchen kay Guning. Hi, so nice to meet you again. Nagulat ako na iniwan kami ni Xiaoteng para sa iyo. Nang makitang pareho silang ligtas at maayos, si Xu Jinchen ay nasa mabuting kalooban para asarin sila. May pakiramdam siya na iba ang pakikitungo ni Leng Xiaoteng kay Guning, kaya hindi siya masyadong nabigla nang magpakita sila na parang malapit na mag-asawa. Bahagyang ngumiti si Guning. Kinagagalak kong makilala ka rin. Taon na ang lumipas. Talaga. Dahil nasa kabisera ka ngayon, hayaan mo akong maging gabay mo. Libre ko sa mga araw na ito at kaya ko. Gayunpaman, bago pa siya matapos, nakatanggap siya ng malamig na sulyap mula kay Leng Xiaoteng, at bigla siyang tumigil. Mabilis na napagtanto ni Xu Jinchen na si Guning ang kasintahan ng kanyang amo ngayon, at aalagaan siya ng mabuti ng kanyang amo. Nakakashauting. Tinawag ni Xu Qingyin si Leng Xiaoteng. Siya ay humanga at humanga sa kanya. Ikinagalak kong makilala ka, Mr. Leng. Magalang na binati ni Qiu Yoxin si Leng Xiaoteng. Hindi niya ipinakita ang kanyang paghanga sa kanya. Sumulyap si Leng Xiaoteng sa kanila at mahinang sumagot. Pamilyar siya kay Xu Qingyin, ngunit walang impresyon kay Qiu Yoxin. Xiaoteng, girlfriend mo ba ito? Tiningnan ni Xu Qingyin si Guning at sadyang nagtanong. Oo, seryosong sabi ni Leng Xiaoteng. Bagamat alam na nila ang sagot, ngunit nagulat pa rin sila nang inamin ito ni Leng Xiaoteng mismo. Lalo na si Qiu Yoxin, medyo kumirot ang kanyang puso, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Kumusta? Ang pangalan ko ay Xu Qingyin. Pinsan ako ni Xu Jinchen. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Sinabi ni Xu Qingyin kay Guning. Hindi alam ni Xu Qingyin na gusto ni Qiu Yoxin si Leng Xiaoteng, at wala siyang posisyon na makialam sa kanilang mga personal na gawain. Kung magkagusto sina Leng Xiaoteng at Qiu Yoxin, talagang susuportahan sila ni Xu Qingyin, ngunit mayroon ng kasintahan si Leng Xiaoteng ngayon, kaya wala siyang magagawa tungkol dito. Ikinagalak kitang makilala. Guning ang pangalan ko, magalang na sagot ni Guning. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els 1N. Si Guning ay kumilos sa eleganteng paraan, at tila hindi isang teenager, na nag-iwan ng magandang impresyon kina Qiu Yoxin at Xu Qingyin. Guning, ito ang matalik kong kaibigan, si Qiu Yoxin, ipinakilala ni Xu Qingyin si Qiu Yoxin kay Guning. Ikinagalak na makilala ka, Miss Gu. Ibinuka muna ni Qiu Yoxin ang kanyang bibig. Hindi niya kinuha si Guning bilang kanyang kaaway dahil siya lang ang kasintahan ni Leng Xiaoteng. Bagamat nagustuhan niya si Leng Xiaoteng at nalulungkot na may kasintahan na ito, isa itong babaeng edukadong may magandang asal. Hindi siya makikisali sa kanilang relasyon bilang ibang babae. At ito ang pangalawang pagkakataon na nakilala niya si Leng Xiaoteng. Nagustuhan lang niya ang pambihirang hitsura nito hanggang ngayon, at hindi gaanong alam ang pagkatao nito. Hindi naging mahirap para sa kanya na malampasan ito. Naramdaman na lang niya na nakakahiya na nawalan siya ng pagkakataon. Nice to meet you too, Miss Qiu, magalang na sabi ni Guning. Sige, oras na para sa pagkain ngayon. Sabay na tayong kumain, sabi ni Xu Jinchen, at sabay silang umalis. Umupo sina Guning at Leng Xiaoteng sa kotse ni Xu Jinchen, at kinuha ni Qiu Yoxin ang kotse ni Xu Qingyin.
Sa tingin ko si Guning ay mas bata sa 20. Bagamat nalampasan na ito ni Kyu Yaksen, hindi niya maiwasang magtsismisan. Malamang 18 lang. Nagulat ako na may gusto si Xiaoteng sa isang babae na mas bata sa kanya. Sinabi ni Xu Qingyin, ngunit naglakas loob lamang siyang sabihin ito kapag wala si Leng Xiaoteng. Hoy, anong gusto mong makuha? Tanong ni Xu Jinchen kay Guning. Si Guning ang panauhin at ang mga panauhin ang unang nagpasya. Anumang bagay na sa tingin mo ay masarap, sagot ni Guning. Kung ganoon, ako na ang magdedesisyon. Dahil sinabi ni Guning, pipiliin ni Xu Jinchen si Guning. Oh, boss, nasugatan ka ba kahit saan? Biglang naisip ni Xu Jinchen ang tanong. Bagamat maayos silang dalawa, kailangan niyang magmalasakit sa kanila. Hindi talaga, sabi ni Leng Xiaoteng. Mga ad ng Pub Future. Mabuting malaman, nakahinga si Xu Jinchen. Habang pinapanood ang pamilyar na mga eksena sa bintana, muling nagkaroon ng halo-halong emosyon si Guning. Hindi mabilang na beses na siyang napunta sa kalsadang ito at nanatili sa lungsod na ito ng napakaraming taon sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Naramdaman ni Leng Xiaoteng ang kanyang emosyonal na pagbabago. Bagamat hindi niya alam kung bakit bigla siyang nalungkot, hinawakan niya ang kamay nito para aliwin. Ayaw ni Guning na maapektuhan ng kanyang masamang kalooban si Leng Xiaoteng, kaya agad niyang itinigil ang pag-iisip tungkol sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Oh, hanggang kailan ka mananatili sa kabisera? Tanong ni Xu Jinchen. 11 linggo, sagot ni Guning. 12 araw na lang at pagdiriwang na ng bagong taon. Akala ko pupunta ka sa lugar ng amo ko para magpapista kasama ang pamilya niya. Sabi ni Xu Jinchen. Nang marinig iyon, tumingin si Leng Xiaoteng kay Guning nang may pananabik. Tila, siya ay nagkaroon ng parehong ideya. Gayunpaman, tumanggi si Guning. Sa tingin ko hindi ko na kailangan. Sa madaling salita, hindi pa sila matagal na magkasama, at imposibleng gugulin niya ang pagdiriwang ng bagong taon kasama ang pamilya ni Leng Xiaoteng. Tama si Guning, ngunit nasaktan nito ang puso ni Leng Xiaoteng. Agad siyang nagalit. Huwag kang mabaygo. Iniisip ko lang na panandalian lang tayo. Walang ideya ang pamilya mo o ang pamilya ko na mag-boyfriend at girlfriend na tayo. Hindi mo ba naisip na bigla na lang akong susulpot sa harap ng pamilya mo tuwing New Year Festival? Masasabi natin sa kanila ngayon din. Sabi ni Leng Xiaoteng. Gayunpaman, hindi ako papayagan ng nanay ko na magkaroon ng boyfriend hanggat hindi ako nag-aaral sa universidad. Kung alam niya ngayon, natatakot ako na magkaroon siya ng masamang impresyon sa iyo. Paano kung hindi niya tayo pinayagan? Sinadya ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig iyon, nakompromiso si Leng Xiaoteng. Sige, maghihintay kami hanggang sa mag-college ka. Haha, tumawa si Xu Jinchen. Parang mas mabuting maghanap na ako ng babae na nakatapos na ng kolehiyo, para diretso na kaming magpakasal, at hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang edad. Talagang pinagtatawanan sila ni Xu Jinchen. Nang marinig iyon, hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng. Gusto rin niyang pakasalan agad ang babaeng mahal niya. Noong tinanggap siya ni Guning bilang kanyang kasintahan, hindi naisip ni Leng Xiaoteng na maghihiwalay sila muli, kaya natural na may ideya na sila ay ikakasal balang araw. Gayunpaman, binyantaan ni Guning si Xu Jinchen. Jinchen, hindi ka ba natatakot na kapag inisin mo ang iyong amo, aayusin niya ang kanilang mga gawain para sa iyo at wala kang oras para makipag-date, lalo pat magpakasal? Hindi, pakiusap, natakot si Xu Jinchen at nagmakaawa, pasensya na. Humihingi ako ng pasensya, kung iniinis niya si Leng Xiaoteng, posibleng mangyari ito. Napakalaki ng kabisera, at tumagal ng hindi bababa sa 45 minutong pagmamaneho mula sa paliparan hanggang sa downtown ng walang masikip na trapiko. Alas 12 na ng gabi, kaya maayos silang nagmaneho at nakarating sa isang hotel na pagmamay-ari ng Xu family makalipas ang 1 oras. Nang pumasok sila sa isang pribadong silid, sa wakas ay binuksan ni Guning ang kanyang telepono. Sa sandaling nakaon ang kanyang telepono,
nakatanggap siya ng 7 mensahe na nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang mga hindi nasagot na tawag mula sa parehong tao, si Sito Ye. Mayroon ding mensahe na ipinadala ni Sito Ye. Guning, alam kong magiging maayos ka, ngunit labis akong nag-aalala sa iyong kaligtasan. Lumilipad ako ngayon sa kabisera. Hindi ako mapakali hanggat hindi kita nakikita sa personal. Hintayin mo ako. Nakaramdam si Guning ng stress at medyo nagi-guilty, dahil alam niyang may gusto siya sa kanya si Sito Ye ngunit hindi niya ito sinagot. Nagkaroon na siya ng Leng Xiaotong pagkatapos ng lahat. Tinawag ni Guning si Sito Ye nang walang pagkaantala. Maayos naman siya, kaya ayaw niyang sayangin nito ang oras sa paglipad sa kabisera para makita siya. Gayunpaman, naka-off ang kanyang telepono. Malamang nasa eroplano na siya. Pagkatapos ay ipinakita ni Guning ang mensahe kay Leng Xiaotong. Wala siyang balak na itago ito sa kanya. Halatang hindi nasisiyahan si Leng Xiaotong nang mabasa niya ang mensahe. Sasama ako sa iyo, sabi ni Leng Xiaotong sa hindi maikakailang tono. Hindi niya hahayaang makilala ni Guning si Sito Ye ng mag-isa. Alam niya na gusto ni Sito Ye si Guning, at hindi siya papayag na magkita silang mag-isa. Oo naman, sabi ni Guning. Ayaw din niyang bigyan ng pagkakataon si Sito Ye, kaya mas mabuti kung sabay silang magkita. Pagkatapos noon, nagpadala ng mensahe si Guning kay Sito Ye. Maraming salamat sa iyong pag-aalaga. Mabuti na lang at ligtas na ako, pero dahil darating ka na, tawagan mo na lang ako pagdating mo. Tumagal ng humigit kumulang 3 oras upang lumipad mula sa lungsod Ji patungo sa kabisera sa pamamagitan ng eroplano, at ang Sito Ye ay darating sa loob ng 2 oras. Binalak ni Guning na makipagkita kaagad kay Sito Ye sa airport pagkatapos kumain, ngunit parang gusto niyang umalis siya kaagad, at ito ay medyo hindi magalang. Kaya nagbago ang isip ni Guning. Naging mabait si Sito Ye sa pagbisita sa kanya, at dapat niyang tanggapin siya bilang kanyang panauhin. Si Xu Qingyin ay mas mabagal sa pagmamaneho kaysa kay Xu Jinchen, at dumating ng mas maaga kaysa sa kanila kaya nag-order si Xu Jinchen ng pagkain bago sila dumating sa hotel. Parehong nakaramdam ng kaba sina Xu Qingyin at Qiu Yoxan na kumakain sa iisang mesa kasama si Leng Xiaotong. Kaya nanatili silang tahimik halos lahat ng oras, ngunit nagkaroon sila ng matinding kuryosidad kay Guning. Pareho nilang gustong malaman ang kanyang pangunahing impormasyon, tulad ng background ng kanyang pamilya o kung paano niya nakilala si Leng Xiaotong at iba pa. Habang kumakain, paminsan-minsan ay naglalagay si Leng Xiaotong ng mga pinggan sa mangkok ni Guning, at hindi pinapansin ang lahat ng nag-iisang tao sa paligid ng mesa. Hindi mo ba mapipigilan ang paggawa niyan? Masakit sa damdamin natin. Reklamo ni Xu Jinchen. Bakit hindi ka maghanap ng girlfriend? Sumagot si Leng Xiaotong. Si Xu Jinchen ay hindi nakaimik. Kung may girlfriend siya, gagawin niya ang parehong bagay. Sa katunayan, maraming magagandang babae sa paligid ni Xu Jinchen, tulad ng mga babaeng kaibigan ng kanyang mga pinsan. Marami sa kanila ay kaakit-akit. Halimbawa, si Qiu Yoxan, kahit na ang background ng kanyang pamilya, hitsura, edukasyon, propesyon, o ugali, isa siya sa 1 milyon. Sinubukan din ni Xu Qingyin na lumikha ng mga pagkakataon para sa kanila, ngunit wala silang nararamdaman para sa isa't isa. Pagkatapos kumain, sinabihan ni Leng Xiaotong si Xu Jinchen na mag-isa at iwan ang sasakyan para sa kanya. Nairita si Xu Jinchen at nagreklamo na mas pinili ng kanyang amo ang kanyang kasintahan kaysa sa kanyang matalik na kaibigan. Walang intensyon si Xu Jinchen na matakpan ang kanilang date, ngunit naiinis siya sa saloobin ni Leng Xiaotong. Anyway, kailangan niyang sundin ang utos ng amo. Gayunpaman, bago siya umalis, tinanong ni Xu Jinchen si Leng Xiaotong, "Boss, gusto mo bang tumambay ngayong gabi? Maaari nating tawagan ang iba nating mga kapatid. Nasa kabisera pa sila. Mga ad ng Pub Future." "Titingnan ko," sagot ni Leng Xiaotong. Hindi pa siya sigurado. "Fine," nagbitiw na sabi ni Xu Jinchen at umalis kasama si Xu Qingyin.
Bagamat kinailangan ni Xu Jinchen na kunin ang kotse ni Xu Qingyin, iminungkahi niyang magmaneho siya, dahil hindi niya gusto ang paraan ng pagmamaneho ni Xu Qingyin. Nang makaalis na sila, tinanong ni Xu Qingyin si Xu Jinchen nang walang pagkaantala, "Jinchen, mukhang bata pa si Guning. Estudyante pa ba siya?" "Oo, isang senior sa high school," sagot ni Xu Jinchen. "Ano? Isang senior sa high school? Siya ay 17 o 18 lamang." Bagamat alam nilang dalawa na si Guning ay mas bata sa kanila, naisip nila na dapat itong maging isang mag-aaral sa kolehiyo. Saan siya nanggaling? Ano ang ginagawa ng kanyang mga magulang? Paano siya naging girlfriend ni Xiao Teng? Sunod-sunod na tanong ni Xu Qingyin na nagmamadali. Bakit ba ang dami mong tinatanong tungkol sa kanya? Nagustuhan ni Xu Jinchen ang chismis, ngunit hindi siya nang ahas na ilantad ang mga detalye tungkol sa mga personal na gawain ng kanyang amo. Kung hindi, alam na ng lahat sa Red Flame ang tungkol kay Guning. Na-curious lang ako. Malinaw mong alam na hindi kailanman naging ganoon kalapit si Xiao Teng sa isang babae. Hindi ka ba curious na bigla siyang sumulpot sa girlfriend niya? Nakipagtalo si Xu Qingyin. I don't know the details actually. Kung gusto mong malaman, pumunta ka at tanungin mo siya mismo. Nagkibit balikat si Xu Jinchen. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa relasyon ni Leng Xiaoteng at Guning. Ang Enyo Euro LB1N ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Mga ad ng Pub Future. Sige. Kalimutan mo na. Si Xu Qingyin ay walang lakas ng loob na tanungin si Leng Xiaoteng ng personal. Kung hindi, hindi na niya tatanungin si Xu Jinchen ngayon. Pinapaalalahanan lang kita na maging pala kaibigan kay Guning, o, sadyang hindi natapos ni Xu Jinchen ang kanyang tanong. Si Xu Qingyin ay isang mabait na tao, ngunit siya ay spoiled sa kanyang pamilya, kaya ipinakita niya sa kanyang mukha ang kanyang hindi pagkagusto at walang pakialam sa damdamin ng iba. Nag-aalala si Xu Jinchen na baka hindi siya makasama ni Guning at magdulot ng hindi organisasyong gulo. Gagawin ko. Nagtaas ng boses si Xu Qingyin. Kahit na hindi niya talaga makakasundo si Guning, hindi siya kikilos laban sa kanya para sa kapakanan ni Leng Xiaoteng. Siyempre, dapat maging pala kaibigan muna si Guning sa kanya. Maganda ang impresyon niya kay Guning hanggang ngayon, ngunit wala siyang masyadong alam tungkol sa kanya, kaya wala siyang ideya kung maaari silang maging magkaibigan. Nagpunta sina Guning at Leng Xiaoteng sa isang tea house na naghihintay sa Sitoye. Sa kalagitnaan ng paghihintay, natanggap ni Leng Xiaoteng ang tawag ng kanyang lolo, ngunit hindi niya iniwasan si Guning at ipinadala ito. "Lolo," sagot ni Leng Xiaoteng. Bagamat naging malamig siya gaya ng dati, may pagmamahal siya sa kanyang lolo. Ang lolo niya lang ang nagparamdam sa kanya na may pamilya siya at si Leng Xiaoteng ay nag-aalaga lang sa lolo niya sa Leng family. Sa sandaling natapos ni Leng Xiaoteng ang kanyang pangungusap, ang kanyang lolo ay umungal sa telepono. "Alam mo pa ba ang iyong lolo? Bakit wala kang sinabi sa akin pagkatapos mong dumaan sa napakalaking aksidente? Itatago mo ba ito sa akin magpakailanman?" Ang kanyang lolo ay pamuna ng malakas, at malinaw na narinig ito ni Guning. Halatang nag-aalala si Master Leng sa kanyang apo. Ang propesyon ni Leng Xiaoteng ay puno ng mga panganib at madalas siyang nasasangkot sa lubhang mapanganib na sitwasyon. Alam iyon ng kanyang lolo, ngunit hindi ibig sabihin na walang pakialam sa kanya ang kanyang lolo. Sa halip, palaging nag-aalala si Master Leng tungkol sa kaligtasan ni Leng Xiaoteng. At sa pagkakataong ito nang malaman niyang maaaring mamatay si Leng Xiaoteng sa aksidente sa eroplano, halos mawalan siya ng kontrol sa sarili. "Okay na ako ngayon," sabi ni Leng Xiaoteng. "Kung ganoon, bakit hindi ka umuwi?" tanong ni Master Leng. Si Leng Xiaoteng ay nasa kabisera ng hindi bababa sa 2 oras, ngunit hindi siya umuwi. "Mayroon akong dapat harapin ngayon, at babalik ako ngayong gabi," sagot ni Leng Xiaoteng. Alam ni Master Leng na si Leng Xiaoteng ay isang mature at stable na tao, kaya hindi niya ito pinilit na bumalik ngayon, ngunit pinaalalahanan siyang umuwi sa gabi bago niya ibaba ang tawag.
Pagkatapos niyang ibaba ang tawag sa kanyang lolo, tinanong ni Leng Xiaoteng si Guning, gusto mo bang makilala ang lolo ko mamaya? Hindi pa ako handa sa pag-iisip. Tinanggihan ni Guning. Sa pag-iisip na makilala ang kanyang pamilya, biglang kinabahan si Guning. Sinabi sa kanya ni Leng Xiaoteng na ang kanyang lolo lang ang inaalala niya sa pamilya Leng. Kaya pinahahalagahan ni Guning ang opinyon ng kanyang lolo tungkol sa kanya, ngunit naisip niya lang na hindi ito ang tamang oras upang makilala ang kanyang pamilya. Hindi nagpumilit si Leng Xiaoteng. Kung gayon, dadalhin muna kita sa tinitirhan ko pagkatapos nating makilala si Sito Ye, at pagkatapos ay babalik ako sa bahay ng pamilya Leng. Oo naman, sagot ni Guning. Sa katunayan, maaaring manatili si Guning sa Huangdeng Hotel ng libre, ngunit ayaw niyang talikuran si Leng Xiaoteng. Nang kakalapag pa lang ng eroplano sa airport at umaandar pa rin, hindi na makapaghintay si Sito Ye na i-on ang kanyang telepono. Alam niyang tiyak na sisigot si Guning sa kanyang mensahe. Tama siya. Tinawagan ni Sito Ye si Guning nang walang pagkaantala matapos basahin ang kanyang mensahe. Guning, nasaan ka ngayon? Tanong ni Sito Ye. Nasa Jinlin Hotel ako. Nakarating ka na ba? Tanong ni Guning. Oo, pero hindi pa ako nakakababa ng eroplano. Pupunta ako doon, sabi ni Sito Ye. Mga ad ng Pub Future. Mahusay, sabi ni Guning bago niya ibinaba ang tawag. Sinabihan ni Sito Ye ang isang tao na maghanda ng sasakyan para sa kanya bago siya sumakay sa eroplano, kaya mabilis siyang nagmaneho papunta sa Jinlin Hotel sa sandaling umalis siya sa airport. Kahit na alam niyang maayos at ligtas si Guning, nagmamadali siyang makipagkita sa kanya. Kaya siya ay nagmamaneho sa isang mataas na bilis, na lumampas sa limitasyon ng bilis sa daan. Karaniwang aabutin ng hindi bababa sa 50 minuto upang makarating doon, wala pang 30 minuto ang ginugol niya sa kalsada. Sa sandaling bumaba siya sa kotse, tinawag ni Sito Ye si Guning. Sinabi sa kanya ni Guning ang numero ng pribadong silid, at tumakbo si Sito Ye dito nang walang pagkaantala. Pasok na kayo, sabi ni Guning nang kumatok si Sito Ye sa pinto. Nasa sabik si Sito Ye na makilala si Guning, ngunit hindi nagtagal ay naging pipi siya nang lumitaw din si Leng Xiaoteng sa kanyang paningin. Ikaw. Nakilala na ni Sito Ye si Leng Xiaoteng dati sa isang laban, kaya may sama ng loob siya kay Leng Xiaoteng. Isang sulyap lang ang ibinigay sa kanya ni Leng Xiaoteng, at nanatiling kalmado. Hay, agad siyang tinanggap ni Guning. Bagamat hindi siya nasisiyahan na si Sito Ye ay nagpakita ng halatang disgusto kay Leng Xiaoteng, hindi niya ito ipinakita. Naiintindihan niya na may lumang sama ng loob sa pagitan nila. Sinira ni Leng Xiaoteng ang mga plano ni Sito Ye noon, kaya natural na kinasusuklaman ni Sito Ye si Leng Xiaoteng. Gayunpaman, hanggat hindi sila muling lumaban, hindi makikialam si Guning. Nang makita si Guning, agad na binago ni Sito Ye ang kanyang saloobin at tono. Natutuwa akong makitang okay ka. Mga ad ng Pub Future. Maraming salamat. Nagigilty ako na lumipad ka para bisitahin ako. Kung ayaw mo, mangyaring manatili at maghapunan sa amin, sabi ni Guning. Magkaibigan tayo. At mas dapat akong magmalasakit sa iyo, maaliwalas na sabi ni Sito Ye. Kasabay nito, nagulat siya nang makitang kasama ni Guning si Leng Xiaoteng. Boyfriend ba ni Leng Xiaoteng si Guning? Sa pag-iisip niyan, natigilan si Sito Ye, dahil may malinaw na bangin sa pagitan ni Leng Xiaoteng at Guning. Ito ay magiging lubhang kagulat-gulat kung sila ay isang mag-asawa. Nag-aalala rin si Sito Ye na malamang alam na ni Guning ang kanyang pagkakakilanlan. Bagamat hindi siya sigurado, ito ay lubos na posible. Kung alam ni Guning ang kanyang pagkakakilanlan, bakit handa pa rin itong makipagkaibigan sa kanya, sa halip na lumayo sa kanya tulad ng iba? Baka hindi sinabi ni Leng Xiaoteng sa kanya ang totoo para sa kanyang kaligtasan. Ano man ang mangyari, dahil hindi ito itinuro ni Guning, nagpa siya si Sito Ye na huwag sabihin ito. Hindi na rin siya nagtanong tungkol sa kanilang relasyon, ngunit may plano sa kanyang isipan.
Siyempre payag akong kumain kasama ka. Palagi kang nangako na aanyayahan akong kumain ng magkasama, at ngayon ay tinupad mo na rin ang iyong pangako, sabi ni Sito Ye kay Guning. Naramdaman kaagad ni Guning at Leng Xiaoteng ang nasa isip niya. Hindi inisip ni Guning na malaking bagay ito, ngunit labis na hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng. Sinalubong niya ang mga mata ni Sito Ye na may matinding puot sa kanyang titig. Sige, magpahinga ka muna sa kwarto mo. Nagpareserba ako ng kwarto para sa iyo, at maaari tayong maghapunan mamayang alas 6 ng gabi. Mahaba ang biyahe namin sa eroplano ngayon, at kailangan din namin ng pahinga, sabi ni Guning. Sinadya niyang gumawa ng dahilan para paghiwalayin ang dalawang lalaki. Nabigo si Sito Ye, ngunit naunawaan niya na mahaba ang araw ni Guning ngayon. Nang umalis siya, binigyan ni Sito Ye si Leng Xiaoteng ng isang makahulugan at mapanoksong sulyap. Napagpasyahan na niya na makipagkompetensya kay Leng Xiaoteng para kay Guning. Bagamat si Leng Xiaoteng ay nobyo ni Guning ngayon, hindi pa sila kasal at hindi mahuhuli ang mangyayari. Masyado pang bata si Guning para magpakasal, kaya mayroon pa siyang ilang taon para habulin siya. Hinamon niya ako. Nagreklamo si Leng Xiaoteng pagkatapos ng Sito Ye. Nawala. Haha, napabuntong hininga si Guning sa pagtawa nang makita ang agrabyado sa mukha ni Leng Xiaoteng. Naisip niya na marahil ay hindi magandang ideya para sa kanya na hayaan ang dalawang lalaki na magkita ngayon. Gayunpaman, nangyari na ito, kaya iniwan ito ni Guning, ngunit tinanong si Leng Xiaoteng, wala ka bang tiwala sa iyong sarili, o sa akin? Hindi sinagot ni Leng Xiaoteng ang kanyang tanong, ngunit biglang niyakap si Guning at hinalikan siya. Wala talaga siyang tiwala sa kanilang dalawa. Hindi pa sila kasal, at kahit ano ay maaaring mangyari bago iyon. Sa katunayan, ang higit na ikinabahala ni Leng Xiaoteng ay maaaring siyang mamatay sa isa sa kanyang mga gawain. Ito ang unang pagkakataon na siya ay labis na natakot sa kamatayan. Kung mamatay siya, mawawala sa kanya ng tuluyan si Guning. Inilabas ni Leng Xiaoteng ang kanyang pagkabalisa sa pamamagitan ng paghalik kay Guning ng ligaw. Naunawaan ni Guning na si Leng Xiaoteng ay nakakaramdam ng krisis ngayon. Kahit nangako siya na mananatili siya sa tabi nito, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hinamon na ni Sito Ye si Leng Xiaoteng, kaya kailangan niyang gumawa ng isang bagay ngayon. Kung wala pa rin siyang sasabihin, o gagawin, hindi siya magiging tunay na lalaki. Habang nagpapatuloy ang halik, unti-unting gusto ni Leng Xiaoteng. Si Guning ay palaging sekswal na kaakit-akit sa kanya, ngunit ito ay hindi isang angkop na lugar para sa kanilang pag-ibig, kaya siya ay itinulak palayo. Nang makitang hindi komportable si Leng Xiaoteng, namula si Guning at medyo nakonsensya. Hindi ito nararapat. Naunawaan iyon ni Leng Xiaoteng, kaya sinubukan niyang pigilan ang kanyang pagnanasa sa sex, ngunit napakahirap. Sa bandang huli, hinailan ni Leng Xiaoteng si Guning, na naglakad patungo sa kanilang silid ng walang antala. Nagpareserba si Leng Xiaoteng ng kwarto para sa kanya at kay Guning din noong nagbook siya ng kwarto para sa Sito Ye. 3 oras na lang ang layo mula sa hapunan, at maaari na silang magpahinga sa silid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang silid ay may malaking gamit ngayon. Sa sandaling pumasok sila sa silid, idiniin ni Leng Xiaoteng si Guning sa kama. Hindi niya agad itinulak ang katawan nito, bagkus ay hinalikan ang katawan nito ng hakbang-hakbang para maon siya. Bagamat sabik siyang manligaw sa kanya, may pakialam din siya sa damdamin ni Guning. At si Guning ay hindi isang sexy na laruan sa kanyang paningin. Sa halip, nirerespeto niya ito ng husto. Bahagyang nanginginig ang katawan ni Guning dahil sa sekswal na pananabik. At hindi nagtagal ay sinimulan na nilang gawin ang gusto nilang dalawa. Sa isa pang presidential suite, nakatayo si Sito Ye sa tabi ng bintana na nag-iisip. Iniisip niya ang kanyang nararamdaman para kay Guning at ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya ba niyang pasayahin si Guning?
Hindi na mabilang ang mga taong gustong pumatay sa kanya pagkatapos ng lahat. At kung talagang naging girlfriend niya si Guning balang araw, malamang na nasa panganib din siya tulad niya, na hindi niya gusto. Gayunpaman, hindi niya makumbinsi ang sarili na sumuko sa paghabol kay Guning dahil lang doon. Hanggat kaya niya itong protektahan, magiging ligtas at masaya sila. Mga ad ng pub future. Ngumiti si Sito Ye. Bilang pinuno ng Qinggang, palagi siyang maliksi sa pag-iisip, ngunit ngayon ay bigla siyang nag-alinlangan. Talagang nagbago siya pagkatapos niyang makilala si Guning. Dahil tumanggi siyang sumuko, pagkatapos ay susundin niya ang kanyang puso. Naunawaan din ni Sito Ye na kailangan ng kasanayan para makuha ang babaeng gusto niya. Wala siyang pakialam sa katotohanang nakasama ni Guning si Leng Xiaoteng. Ang tanging inaalala niya ay ang resulta. Sa araw na tanghali, kaya pinaghigpitan ni Leng Xiaoteng ang kanyang sarili. Natapos ang dalawa pagkaraan ng kalahating oras, ngunit pagod pa rin si Guning, dahil napakabangis ni Leng Xiaoteng. Hindi ka ba komportable? Tanong ni Leng Xiaoteng. Parang nag-aalala siya. Alam niyang lalabas sila mamaya, pero hindi niya napigilan ang sarili. Kailangan ko ng pahinga, sabi ni Guning at tumalikod sa kanya. Hindi siya galit, ngunit palagi nilang ginagawa iyon ng patay ang ilaw, at nakaramdam siya ng kakaibang hubot-hubad sa harap niya sa liwanag ng araw. Napansin ni Leng Xiaoteng na hindi galit si Guning, kaya nakahinga siya ng maluwag. Niyakap siya nito mula sa likuran at natahimik. Nagpahinga sila ng isang oras, at bumangon bandang 5:30 p.m. Nagbihis sila at bumaba sa private room bago nila tinawag si Sito Ye. Sa sandaling magkita ang dalawang lalaki, nagkaroon ng matinding tensyon sa hangin. Bagamat hindi sila nagtalo, o nag-away, nakaramdam ng pagkabalisa si Guning, at agad na nabasag ang yelo. Hay, Sito. Ano ang gusto mong magkaroon? Mag-order ng kahit anong gusto mo. Mga ad ng pub future. Kumain ka na. Nakangiti si Sito Ye na sa tingin niya ay kaakit-akit at malumanay na sinabi kay Guning, "Sure, I will." Pagkatapos nun, umupo siya sa tabi ng table. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els1N. Sa katunayan, si Sito Ye ay isa ring gwapong lalaki, at siya ay may kaakit-akit ng ngiti. Kung hindi pa nakilala ni Guning si Leng Xiaoteng bago siya, malamang nine-love siya sa kanya. Kahit na si Leng Xiaoteng ay mas maganda kaysa kay Sito Ye, hindi siya ngumiti, kaya hindi siya nasasaktan. Si Sito Ye naman ay bihasa sa pagpapakita ng kanyang alindog. Gayunpaman, gaano man siya kaakit-akit, wala man lang naramdaman si Guning, dahil kasama na niya si Leng Xiaoteng bilang kanyang kasintahan. Handa na kaming mag-order, pakiusap, sabi ni Guning sa waiter, at iniabot ng waiter ang menu kay Guning. Ibinigay ni direktang ni Guning ang menu sa Sito Ye at siya ang unang mag-order. Si Sito Ye ay hindi nagdalawang isip at nag-order ng kanilang pagkain. Kailan ka babalik? Tanong ni Sito Ye kay Guning pagkatapos nilang mag-order. Malamang sa ilang araw, sagot ni Guning. Kung kailangan mo ng anumang tulong, maaari mo akong tawagan, dagdag ni Sito Ye. Salamat na lang. Matutulungan ko si Ningning. Bago pa makapagsalita si Guning, tinalikuran na ni Leng Xiaoteng si Sito Ye. Ang kabisera ay nahulog sa loob ng pagkalat ng kanyang impluwensya, at walang bagay na hindi niya matutulungan kay Guning. Well, masyado pang maaga para tanggihan ako ngayon. Ikaw at ako ay may ganap na magkakaibang mga background, kaya kung ano ang maaari nating gawin ay iba rin. Hindi ka ba natatakot na masaktan ang pamilya Leng? Bahagyang ngumiti si Sito Ye sa mapanoksong tono. Nanatiling tahimik si Leng Xiaoteng, dahil nataman si Sito Ye. Naglingkod siya sa militar, at kinailangan niyang sundin ang ilang mahigpit na prinsipyo, kaya hindi palaging komportable para sa kanya na harapin ang isang bagay. At kung hindi niya sinasadyang mabigyan ng bala ang mga kaaway ng pamilya Leng, maaaring masaktan ang kanyang pamilya. Hindi niya maitatanggi ang mga salita ni Sito Ye, at mas naiirita siya ngayon.
Nang makitang nagagalit si Leng Xiaoteng, bahagyang nagalit si Guning at sinubukan siyang ipagtanggol. Well, I think I need different friends who work in different fields. Which would be helpful to my business, right? Sa madaling salita, kailangan niya ng tulong mula sa iba't ibang tao, sa halip na si Sito Ye lamang. Nang marinig iyon, natuwa si Leng Xiaoteng, ngunit ngumiti lang si Sito Ye. Maya-maya pa ay nasa mesa na ang mga pagkain. Habang kumakain, patuloy pa rin si Leng Xiaoteng sa paglalagay ng mga pinggan sa mangkok ni Guning gaya ng dati. Bagamat ayaw ni Sito Ye na makita iyon, nanatili siyang kalmado, na parang hindi niya ito napansin. Gayunpaman, hanggat may pagkakataon si Sito Ye na makausap si Guning, hindi niya papayagan si Leng Xiaoteng na pangunahan ang pag-uusap. Sa tingin ko, medyo kumikita na ngayon ang iyong negosyo sa alahas. Kailan ka magbubukas ng branch? Tanong ni Sito Ye kay Guning. Plano kong mag-aral sa universidad sa kabisera. Kaya ang susunod kong hakbang ay ilipat ang punong tanggapan sa kabisera, at kukuha ako ng ilang mapagkakatiwalaang mga tagapamahala upang haharapin ang mga sangay, Guning. Sabi. Napakagaling. Nakakita ka na ba ng anumang angkop na tindahan na magagamit para sa pagrente? Mayroong ilang mga tindahan sa magagandang lokasyon sa ilalim ng aking pangalan. Kung kailangan mo, makakatulong ako, sabi ni Sito Ye. Walang lalaking makakalaban sa kagandahan ng isang magandang babae, at gagawin ni Sito Ye ang lahat para makuha ang puso ni Guning. Hindi, salamat, muling sabi ni Leng Xiaoteng sa harap ni Guning. Gayunpaman, kahit na hindi gawin iyon ni Leng Xiaoteng, tatanggihan din ni Guning, dahil pumayag na siya na tulungan siya ni Leng Xiaoteng sa bagay na iyon. Gayunpaman, hindi pinansin ni Sito Ye si Leng Xiaoteng, at tumingin lamang kay Guning. Gusto niyang marinig ang sagot mula kay Guning. Mga ad ng Pub Future. Sito, maraming salamat sa kabaitan mo. Ako mismo ang haharap sa tindahan sa kabisera. Kung kailangan ko ng tulong mo, tatawagan kita. Kung ikukumpara kay Leng Xiaoteng, mas malumanay na tinanggihan ni Guning si Sito Ye. Ayaw niyang mawalan ng kaibigan na tulad ni Sito Ye. Bilang karagdagan, walang sama ng loob sa pagitan nila ni Sito Ye, kaya hindi na kailangan nitong lumayo sa kanya. Bagamat naiintindihan niya na mas gusto siya ni Sito Ye, wala pa siyang nagawa. Sure, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Hindi ito nakakagulat na sagot, kaya hindi nadismaya si Sito Ye. Sa halip, tiwala siya na kailangan niya ni Guning. Pagkatapos ay sabay-sabay silang kumain ng pagkain. Direktang babaliwalay ni Sito Ye si Leng Xiaoteng at kakausapin lamang si Guning, ngunit hindi niya malilimutan ang kanyang asal o sinasadyang makipagtalo kay Leng Xiaoteng. Alam ni Guning na si Sito Ye ay isang edukadong Ginoo na humahanga sa kanyang ngunit hindi nakikialam sa kanyang relasyon kay Leng Xiaoteng. Pagkatapos kumain, gumamit ng dahilan si Leng Xiaoteng at hinayla si Guning para umalis kaagad, at iniwan si Sito Ye mag-isa sa kwarto. Hindi sila pinigilan ni Sito Ye. Pinagmasdan niya ang pagkawala ng mga ito sa kanyang paningin na malalim ang iniisip. Hinatid ni Leng Xiaoteng si Guning sa kanyang bahay, ngunit nanatili siyang tahimik sa daan. Kinagat ni Guning ang kanyang mga labi. Galit ka ba? Hindi, sagot ni Leng Xiaoteng, ngunit ang kanyang inis na tono ay nagtaksil sa kanya. Nagsisinungaling ka, sabi ni Guning. Halatang hindi siya naniniwala sa kanya. Sagot. Mga ad ng Pub Future. Hindi ko lang siya gusto, sabi ni Leng Xiaoteng sa huli. Siya ay nagsasalita tungkol sa Sito Ye syempre. Gustong tumawa ni Guning, ngunit seryosong sinabi sa kanya, kung ayaw mo sa bawat lalaking humahanga sa akin, sa palagay ko ay madalas kang magalit. Si Guning ay hindi isang narcissist, ngunit nagsasabi ng totoo. Sa kanyang pambihirang hitsura at kakayahan, marami siyang hinahangaan. Sa maikling panahon pagkatapos niyang ipanganak muli, nakilala na niya sina Qin Yifan at Sito Ye. Pareho silang mga dekalidad na lalaki, bagamat hindi nila maikukumpara si Leng Xiaoteng.
hindi mahalaga kung sino sa kanila ang kanyang nobyo, mabubuhay siya ng maayos. Gayunpaman, sa huli ay pinili niya si Leng Xiaoteng. Well, compared sa akin, mas maganda ka at galing sa isang maimpluwensyang pamilya. Dapat mas marami ang babaeng humahanga sa'yo kaysa sa mga lalaking humahanga sa akin. Gayunpaman, ang punto ay kung determinado kang makasama lamang ako, gaano man karaming mga tagahanga ang mayroon ka. Likas na hindi nasisiyahan si Guning kapag tinitigan ng ibang babae si Leng Xiaoteng, ngunit hanggat siya lang ang mahal ni Leng Xiaoteng, hindi siya magagalit sa kanya. Sa totoo lang, wala siyang pakialam sa ibang lalaki dahil boyfriend na niya si Leng Xiaoteng, pero hindi matitiis ni Leng Xiaoteng na sinubukan pa rin siyang pasayahin ng ibang mga lalaki kapag nandoon siya. Agad na inihinto ni Leng Xiaoteng ang sasakyan sa tabing kalsada, at tumingin kay Guning ng may pagmamahal. Wala akong pakialam kung gaano karaming babae ang humahanga sa akin. Ikaw lang ang inaalala ko, at ikaw ang nag-iisang mahal ko at mamahalin kita magpakailanman. Eksakto. Wala akong pakialam kung gaano karaming lalaki ang humahanga sa akin. At hindi ko sila bibigyan ng anumang pagkakataon, kaya't mangyaring huwag ipakita sa akin ang iyong galit na mukha sa daan. Nagreklamo si Guning. Ako, napatulala si Leng Xiaoteng, ngunit sumang-ayon siya kay Guning. Hindi naman talaga siya galit kay Guning, pero madalas niyang ipinapakita ang galit na mukha sa harap niya kapag sila lang magkasama. I'm sorry, Ningning. Ayos lang, hindi kita sinisisi. Sige na, sabi ni Guning. Nagpahinga si Leng Xiaoteng. Sa loob ng maikling panahon, nakarating sila sa isang high-end na housing area na may magandang kapaligiran. Huminto si Leng Xiaoteng sa harap ng isang bahay na may hardin. Tiningnan ito ni Guning. Malaki ang bahay at humigit kumulang 200 metro kwadrado ang sukat na may malaking hardin na halos 100 metro kwadrado. Napakataas ng presyo ng bahay sa kabisera. At ang mga napakayaman lang ang kayang bumili ng malaking bahay na may panlabas na hardin dito, ngunit hindi talaga nakakagulat dahil sa background ng pamilya ni Leng Xiaoteng.